Praise God. Palakpakan po natin si Jesus. Yun pong the best na palakpak para kay Jesus. Okay. Ayan. Happy 23rd anniversary po. 23 years na po ang JA1 San Jose sa biyaya ng Lord. Pwede bang batiin mo muna yung katabi mo, sabihin mo, Happy 23rd anniversary. Ayan. Praise God. Okay. At, tama na, mamaya na. Binati na lahat pati naman yata Merry Christmas at Happy Birthday. Dinamay nyo na. Mamaya na uli. Okay. Bago tayo mag-proceed sa ating mga ganap for today, kasi hindi lang po tayo nagse-celebrate ng ating anniversary today, kundi magse-celebrate din po tayo ng Christmas party mamaya. Ayan. Okay. Pero ang prayer ko ay kung gaano kayo ka-excited para sa mga ganap mamaya, ay mas excited po tayo na makinig ng word ni Lord. Amen. Okay. Kaya, bago po tayo magpatuloy sa ating mga gagawin pa, unahin natin ito. Okay. So, sa pagpapatuloy po ng ating series, entitled, ano nga yung title ng ating bagong series? The Let's Talk About Bible Characters. Ayan, or characters in the Bible. Inuna na natin si Joseph noong nakaraang linggo. Isa kasi siya doon sa mga hindi masyadong napag-usapan na character sa Bible nung sa story of Christmas. Ngayon naman po, ay minarapat ko pong ang i-share naman ay patungkol naman po sa mga pantas o sa mga wise men o sa mga matatalinong tao. Ayan. Okay. Mahabang panahon po na ang pagkakaakala natin ay ang dumalaw kay Jesus ay 3 hari. Di ba? Sino po rito yung hanggang ngayon, ang pagkaatanda at pagkaalam mo pa rin, ay 3 hari ang dumalaw kay Jesus nung siya ipinanganak. Di ba? Kasi kahit po doon sa ating traditional Christmas song, yun pa rin ang sinasabi. Nang si Kristo'y silang. Di ba? May 3 haring nagsidalaw. Kaya yung mga nagbabaklay, laging yun ang tinatayan. 3 hari, rose, hanggang, lastik naman. Pero, kung mababasa lang po natin yung nangyari talaga sa story, yung Bible, yung verses, kung saan naroroon yun, makikita natin na hindi naman pala talaga 3 hari ang dumalaw. Ang sabi po sa Bible ay mga pantas. Ayan. O mga matatalinong tao. Sino po ba yung mga pantas? Ang mga pantas po, sila po yung mga tagapagpayo ng hari. Di ba? Kaya matalino talaga yan. Alangan namang ikaw ang nagpapayo tapos hindi ka naman matalino. Diba? Sino rito yung merong kang tropa ang galing magpayo pero hindi rin magaling sa klase? Diba? Ayan. Sila po yung mga pantas o matatalinong tao. And actually, hindi po sila tatatlo. Ayan. Sabi po kasi sa Bible, mamaya babasahin natin yung story, na yung pala pong dumalaw kay Jesus nung siya'y bagong panganak, ay mga grupo o grupo ng mga pantas. Di na nga lang nabanggit kung ilan, pero grupo po sila and they are more than 3. Okay? So, medyo lumilinaw ito, lumilinaw yung story. So, una, hindi po hari ang dumalaw kay Jesus, kundi mga wise men. Pangalawa, hindi po sila tatatlo, kundi sila ay grupo o madami. Hindi na nga lang nabanggit kung ilan. Pastor, saan po kinuha yung idea na 3 yung dumalaw? Kasi po, 3 yung regalong pinresent. Namely, gold, frankincense, and myrrh. Ayan. Kaya, nag-come up sila doon sa idea, 3 ang dumating. Okay. Kaya pala pag ikaw ay may dadalawin o meron kang birthday na pupuntahan,
siguro ini-expect na kung ilan kayo, gayon din karami regalo ninyo. Hindi ko alam. Di ba? So, again, hindi po sila mga pahari, kundi sila ay mga wise men. At hindi po sila tatatlo, kundi sila po ay grupo. Ayan. At ang sabi po sa story ay sila po ay galing sa silangan. So, ibig sabihin ay somewhere sa bandang Persia. Kasi that time, yun na ang mga malalakas na kingdom eh. Persian Empire, the Assyrian, ayan. So, most likely, sila po ay mga pantas ng kingdom na iyon. O sila po yung mga advisor ng kings that time. Okay, so much for that. Everybody say, matatalinong tao. Okay. And coming from this story, na habang hinikwento ko sa inyo ay kapupulutan na naman natin ng aral, kukuha po tayo ng mga golden nuggets upang ito ma-apply natin. Hindi lang ngayong Christmas season, kundi sa mga susunod pa pong panahon. Okay? Pwede ba nating palakpakan si Jesus? Let's pray. Lord, marami pong salamat sa araw na ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Lord, we're not just celebrating the 23rd anniversary of this church, but we are celebrating your goodness, your faithfulness sa iyong simbahan. And Lord, we pray, as we feast upon your word today, turuan niyo po kami. Bless the lips of your servant as I preach your word, and bless the ears and the hearts ng mga makikinig. Biyayaan niyo po kami na maging matatalinong tao. Salamat po, Ama. To you alone all the glory and honor. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin si Jesus. Ang title po ng i-share ko ngayon ay Ang Matatalinong Tao. Yan. Ba't parang laging nakukuha pati paghinga ko? Naririnig niyo ba? Baka naman pag binaba ko, heartbeat ko naman marinig nyo. Ayan. Rinig pa rin. Eh, bakit kaya gayaw? Bakit nawala yung parang foam dito? Sinong kumain? Sinong nagwala? Ayan. Pero di ba dapat may parang foam yan? Oo. Saya nito. Naka-live tayo, ano? That's nice. Ganito po kami mag-anniversary. Nagpa-practice sa stage. At nagse-set up. Nawala yung yung parang foam. Kaya garin eh. Sino lumunok? Sino? Wala. Talagang, isa lang ang naiisip ko, hindi ako hihinga. Wala, di ba? Wala kayo naririnig. Ganito na lang ako magtuturo. Ako'y nababader. Nadidistract ako pag naririnig ko. Igupit ninyo sa sponge sa kusina. O kaya, busbusin nyo yung kutsin ni Carlo, kuhanin nyo yung foam. Habang naghahanap po sila, ay di ganito muna ako. Ay, kainaman na. Okay. Dapat ganito. Okay yan. Okay. Ginagawa ko na ng paraan. Handaan nyo na po ang inyong atsara at mauumay kayo. Etong grupong ito, iba na naman ang tawa eh. Hindi ko malaman kung tamang to o ano. Nakita nyo na? Ayun. Okay. Live po tayo ngayon. Hallelujah. Mga sir, ganito lamang po. So habang promo po tayo, kunin nyo na po, ganito lang ho maglagay na, pagkakaliit ng butas na rin.
tuloy-tuloy ka tayo sa live. John Kenneth, Opo. tuloy-tuloy tayo sa live. Ay, siyan! Sige na, try ko. Anniversary! Ay, hindi ko. Ayos na. Oh, wala na. Hindi na naririnig yung hinga ko. Sino ka nag-una na, Ray? Okay. Palakpakan muna natin si Jesus! Yan. Ako nagpapasalamat kay Lord dahil nung unang panahon, pag nagkakagayaan, ako'y nagagalit. Nagagalit ako kahit linggo. Pero ngayon, hindi na. Kasi naka-live. Hindi, joke lang. Ako nga'y thankful at ina-assist ako din eh. Thankful ako. Okay. Number 1. Ang matatalinong tao ay naghahanap kay Jesus. Ibig sabihin, pag hindi si Jesus ang hinahanap, hindi matalino. Closing prayer na tayo. Marami pong hinahanap ang tao sa buhay na ito. Yung iba nga nagso-soul searching. Kaya puro multo ang nakikita. Yung iba, pag in-invite mo, attend ka naman sa church, sama ka sa amin sa church. Sige, hanapin ko muna sarili ko. Paano ba yun? Di ba? Pero, kidding aside, kung seryoso pag-uusapan yung paghahanap sa sarili, matatagpuan mo lang talaga ang sarili mo, church, pag natagpuan mo si Kristo. So, going back, ang matatalinong tao po ay naghahanap kay Jesus. Sabi po sa Matthew chapter 2, verses 1 and 2. Nang isilang si Jesus sa Bethlehem ng Judea, sa panahon ng paghahari ni Herodes, may mga pantas na dumating sa Jerusalem mula sa silangan. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang isinilang na hari ng mga Hudyo? Nakita namin ang kaniyang bituin sa silangan at naparito kami upang sambahin siya. Karagdagan pong impormasyon patungkol sa mga wise men. Ito pong mga wise men o mga pantas ay hindi lamang po sila advisor ng kings sa mga kingdoms where they belong. Alam niyo po ba na sila po ay expert din sa pag-aaral ng mga bituin? Yan, di ba? Sila po ay eksperto. Sila po ang mga nagpasimula ng mga, kung tawagin ay early, ano nga yung study ng outer space? Astronomy. Sigurado kayo? Hindi yun horoscope, ha? Oh, kaya nga nalilito ako sa astronomy at astrology. Astronaut G. Okay. Sila po nagpasimula niyan. Eksperto po sila sa pag-aaral ng mga bituin, ng mga tala, ng mga Ingrid. Hindi, magkaiba pa pala si Tala at si Ingrid. Ay sa merienda nyo dyan, ha? Kayo, ha? Okay. Kaya po, alam nila yung prophecy patungkol sa talang maliwanag. Na yun daw ay makikita ninyo, pag sinundan nyo yung talang maliwanag na makikita ninyo ang hari ng mga Hudyo. Okay? At anong sabi nila? Nasaan ang isinilang na hari ng mga Hudyo? Nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang sambahin siya. Wow! Ang matatalinong tao pong ito ay hinahanap si Jesus. At kung i-apply po natin ito sa buhay natin ngayon, you can say or someone can claim na he or she is a wise man or wise woman kasi he's seeking and looking for Jesus. Nabanggit ko kanina, ang daming hinahanap ng tao sa buhay na ito.
Yung iba hanggang ngayon, naghahanap pa rin ng partner in life. Yung iba naman, nakailan na, naghahanap na uli. Yung iba naman, ang hinahanap, pagkakakitaan. Trabaho, hanap buhay. Pwede rin naman, yung iba ang hinahanap, pag-combinin mo yung nauna at pangalawa. Ano ibig sabihin? Makakasama sa buhay na pagkakakitaan. Ay, meron din naman pong ang hanap, ay hindi rin malaman kung anong hinahanap. Oh. Ito ang isang nakita kong prinsipyo sa buhay. Hahanapin mo lamang pag kailangan mo na. Madalas. Hindi naman lagi. Ano? Yung ganamang poem din malalaman mong nawawala kung hindi na kailangan. Diga? Ay nung nakita nyo na naririnig nyo pati heartbeat ko, pati paggana ng utak, saka pakinig na pakinig yan, oh. Saka lang natin napagtanto na napakalaki pala ng tulong ng poem na ito. Okay. Pag kailangan mo na lang, saka mo hahanapin. Nakakalungkot po, pero isang katotohanan sa buhay ng tao, kung kailan na lang kailangan si Kristo, saka hinahanap. When was the last time na nag-pray ka at lumapit ka sa Diyos nang wala kang kailangan? Or madalas, kaya tayo nakakaalalang lumapit at maghanap sa Diyos dahil may pangangailangan, dahil may pinagdadaanan. Oh, how I pray na isa sa ipinagpapasalamat natin ngayon as we celebrate God's goodness and faithfulness sa JA1 San Jose ay yung biyaya na miski wala kang problema, miski wala kang kailangan, miski wala kang kasalanan, ay lumalapit ka sa Diyos. Yung iba kasi, kaya lang nakakaalalang lumapit kay Lord kasi may kasalanan. Lalapit na naman, Lord, patawad! Diba? Ang kagandahan lang sa Diyos, nakakatuwa. Ang prayer ko'y mamanan din natin sa ating Ama sa Langit ay yung siya hindi napapagod at nagsasawang magpatawad. Baka naman tayo'y nag-a-anniversary ngayon, may kagalit ka pa rito sa church. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, patawarin mo na. Oh. Ilang taon na tayo? Ilang taon na ang JA1 San Jose? 23 years. Baka naman within the 23 years, lagi kayong nagkakasama rito tuwing linggo, ay magkagalit pa rin kayo. Kaya tuwi na lamang ang topic ay pagpapatawad. Laging pagka nag-i-intro pa lamang ang pastor, kinauwi na. Bakit? Hindi mo na makaya ang sinasabi. Nalubog ka na sa upuan. At ang mga wikain pa'y hanggang magpantay ang paang aray. Ay hinding-hindi. Ang matatalinong tao po, ang hinahanap ay si Jesus at ang mga bagay na bunga ng paghanap at pagtanggap kay Jesus. Isa na po yung pagpapatawad. Okay? So going back, anong sabi ng mga matatalinong tao? Nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang sambahin siya. Verse 3. Nang marinig ito ni Haring Herodes, labis siyang nag-alala. Everybody say, nag-alala. At gayon din ang lahat ng mamamayan ng Jerusalem. Nakita ninyo? Alam niyo po si Herodes, sa halip na matuwa ay nag-alala. Alam niyo kung bakit? Tanungin niyo ako, Pastor, bakit po? Kasi po si Herodes, hindi niya hinahanap si Jesus. Ang sinisik o hinahanap, hinahangad ni Herodes ay kapangyarihan. Nag-alala siya that time nung nalaman niyang merong ipinanganak na hari dahil siya ang hari that time at ayaw niyang mawala siya sa pwesto. Ayaw niyang maalis sa kanya yung power. Sabi mo nga sa katabi mo, power. Lagyan mo ng kaunting power. Sabi mo, power. Ayan, di ba? Sino po yung mga naka-attend ng mga ganong seminar? Yung pag sinuutan ka ng bracelet o sinuutan ka ng kwintas, biglang nga ganun, power! Oh, lakas! O siya, bili na, mag-member, tapos magdala ka ng 3. Oh, payayamanin ka, open-minded ba kayo?
Ayun yun. Okay. Yun ang ayaw mangyari ni Herodes, and actually, yun ang hinahanap niya sa buhay. Kapangyarihan. Verse 4. Pinulong niya ang lahat ng mga pinunong pari at ang mga tagapagturo ng kautusan sa sambahayan at tinanong sa kanila kung saan isisilang ang Kristo. Hindi ninyo itong masisisi si Herodes. Minsan kasi talaga ang tao, lalo't pag walang relasyon sa Diyos at nakatikim ng kapangyarihan, naaadik sa kapangyarihan. Given pa na wala naman siyang idea patungkol kay Jesus. Kaya nga nagtatanong siya. Ito ang marire. Makinig kayo sa susunod na mga pangyayari. Verse 4. Pinulong niya ang lahat ng mga, sino daw? Pinunong pari at ang mga tagapagturo ng kautusan. Sino daw? Mga pinunong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ibig sabihin sila yung mga expert sa Bible. Sila yung mga expert sa Word. Sila yung mga nakakaalam sa kapanganakan ito ni Kristo. At itinanong sa kanila kung saan isisilang ang Kristo. Verse 5. At sumagot sila, doon po sa Bethlehem ng Judea, tulad ng isinulat ng propeta. Ano gusto kong makita nyo daw? Okay. Si Herodes po, ano po bang i-expect mo? Nahahanapin niya sa buhay. Natural kapangyarihan. Dahil siya ang nakaposisyon. Di ba? Bihirang-bihira po yung mga taong nasa posisyon ng kapangyarihan na after ng kanilang term ay hindi na naghangad ng mas mataas na posisyon. Di ba? Kaya makita nyo, kahit tapos na ang termino, panay ang pabango. Bakit? May hinahangad sa banda-bandariya. Bihira ang hindi gayon ng gawa. Bakit? Hinahanap, kapangyarihan, posisyon, authority. Di ko alam kung ano ang kanilang mga motivation or reason, pero malinaw kung anong hinahanap nila. At pwede mong isama roon si Herodes. Pero ito ang malala. Ang malala ay itong mga tinanong o kinausap ni Herodes. Sino nga uli yan? Mga pinunong pare at mga tagapagturo ng kautusan. Tinanong sa kanila kung saan isisilang ang Kristo. Alam po ba nila o hindi? Nakasagot po ba yung mga tinanong ni Herodes o hindi? Parang kayo. Ulitin ko ha, titingnan natin kung nakasagot kayo o sila. Nakasagot po ba kay Herodes yung mga tinanong niya? Sino may sabing hindi po? Alam po ba nung mga tinanong ni Herodes kung saan matatagpuan ang Kristo? Ha? Alam. Kasi nakasulat daw sa Word, nakasulat daw sa Bible. Alam. Ang tanong, alam naman pala nila, ay ba't naroroon pa sila at hindi naiingling hanapin si Jesus? At tumahimik ang mga nag-a-anniversary. Diba? Alam mo naman pala, hindi ka pa naiingli. Alam mo ka kung saan ipanganganak si Jesus? Oo. Kasi yun inaaral namin yun, alam namin yun, kabisado namin yun. Alam mo? Oo. Ngayon na gayon? Oo, ngayon na yun. May tala na ngayon na yun. Ano pang ginagawa mo? Di ka pa naiingli, ba't nariyan ka pa? Kasi nga ibang hinahanap. Marami nang nagkumpisal sa akin dito. Nagtago ako doon sa may banyo, tapos kumatok doon sa banyo. Sabi, Pastor, I want to confess, for I have sinned. Di ako sumagot doon sa may taas at doon maririnig eh. Okay, confess. Sabi nung nagkumpisal, tago na lang natin sa pangalang, inaabangan nyo, mga marites. Sabi, alam niyo po ba, Pastor, na nung una, kaya lang po ako nag-church, naghahanap po ako ng chicks. Diba? Mga naghahampasan, huwag kayo kumalma nang di kayo mahalata. Naghahanap lang po talaga ako nung una ng chicks. Kaya ang paborito ko nga pong kanta dati ay, tuturo yung crush. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Diba? Alam niyo yung kantang yan? Pag wala ka, o ibig sabihin absent, ay di makontento. Di ba?
Ano nga aling kanta? Ikaw ang hinahanap ko. O, di ba? Ay, tunay na nga. Tignan mo nga yung katabi mo kung hinahanap niya si Jesus. Tingnan, kung mukhang naghahanap kay Jesus. O iba ang hinahanap. Yung pagdating ni sister, biglang napapray, Lord! Siya na ba? At yung tropa mo namang nag-aala Holy Spirit, kinonfirm. Siya na nga. Ay, kagagaling. Nakaw. Ang pinagagawa po ni Jesus sa atin ay discipleship, hindi disciple chicks. At ang pinagagawa po ni Jesus sa atin, evangelism at hindi evangeligaw. Kiel, tawa ka ng tawa dyan. Nasagot mo na ba ang tanong mo? Kung ano ang bagay sa iyong itawag, pogi o gwapo? Pogi na, pogi. Okay. At least settled ka na doon. Next question. Okay. Church, ano hinahanap mo? Okay lang naman yung sa una. Gayon ng iyong... Sino ka namang nung dumating sa church, agad na ang hinahanap si Jesus. Talaga namang katindi mo. Sana'y mapagaya ka na kay Enoch, na kinuha ni Lord ng buhay. Dahil, ang tindi mo ay talagang pastor. Gusto ko pong umattend ng church. Bakit? Hinahanap ko po si Jesus. Katindi mo, ikaw na magturo. Kasi kahit ako nung una, umattend ako sa church, iba rin ang hanap ko. Diba? Alam niyo naman na, hindi ko na masyadong sasabihin, naka-live tayo. Diba? Iba ang hanap ko, pero iba ang ibinigay ni Lord. Ang masarap ay kung ano yung ibinigay ni Lord. Dahil pag si Lord ang nagbigay, hindi good, hindi rin lang better, the best. Pero pag binigay ni Lord, huwag mong gagalitin. Kasi yung the best, nagiging the beast. Okay, tuloy. Amen daw eh. Tuloy. Anong hinahanap mo sa buhay mo? Siguro naman, nung una gayon, pero ngayong nagtagal na, edi biyaya ng Diyos ay iba na ang hinahanap mo. Si Lord na. Ano si Lord ja? Sino yung mga followers ni Lord ja? Nawala ang account nila, diba? Tapos nabalik na uli, na-hack. Hindi nyo kakilala si Lord ja? Hindi, yung matanggi nyo. Hindi gayon, hindi dumali na. Tumumis na nung daling-daling na lang gutaw. Nakasabay. Gayon yun, ano siya, yun yung vlogger. Anyway, magaling naman, hindi ninyo alam. Si Jesus ang hanapin nyo. Yung iba kasi hahanapin na mamaya sa Facebook. Ayan. Imagine ninyo mga ano daw ang description? Mga pinunong pari, mga tagapagturo. Sa modern time, anong counterpart nila? Pastor. Pinuno, tagapagturo. Pastor Ano pa? Life group leaders. Yung mga lagi daw nag-church. Okay? Tapos, alam naman na kung saan matatagpuan si Jesus. Ay bakit hindi matagpuan paglinggo rin Sino po rito yung alam mo na ang presensya ng Diyos ang nararanasan tuwing linggo? Dito. Ay ba't hindi laging naritaw? Anong hanap? Away gulo. Iba't ibang hanap natin sa buhay. Ang prayer ko ay ang pinakahanapin mo ay si Jesus. Meron pong isang pangyayari. Di ba nabalitaan naman ninyo nung si Jesus, kasama ang napakaraming tao, ay nagparami ng tinapay at isda. Di ba? Dami yon, di ba? Dami yon. Sinong inabot pa, nakaabot pa? Sa dami. Dami. Ilan lang ang napatawa doon sa joke na yon. Matatalino ng tao. Yung mga loading pa hanggang ngayon, mamaya tatawa kayo mga after 50 seconds. Okay. Dito na. Nakapagparami si Jesus ng tinapay at isda. At tapos nagkakagulo na yung mga tao, sabi nila, Himala! Ay talagang ito na nga ata ang iniintay natin. Si Jesus na nga ata talagang iniintay natin. Atin na siyang kuhanin at siyang gawin nating hari. Siya na ang iniintay natin, siya na ang pag-asa ng Israel.
Nung naramdaman ni Jesus na gayon na ang mangyayari, siya ay nagpasama sa kanyang mga disciples at sila ay lumayo. So sa madaling salita, sila ay nakapag-travel, nakalayo sila. Tapos, pagdating nila doon sa sunod na pangpang, may mga tao na uli daw, nakabibilis ng mga paparazzis. Talaga naroon na agad uli habol kay Jesus. Sabi ng mga tao, Jesus, kayo po hinahanap namin. Hinahanap po namin kayo, sabi ng mga tao. At ito na yung mga susumunod na pangyayari. John chapter 6 verse 26, sinagot sila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil nakakita kayo ng mga himala, kundi dahil nabusog kayo sa tinapay. Sakit no? Sakit no? Sabi ng mga tao, Lord Jesus, hinahanap po namin kayo. Sabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo katotohanan, hinahanap ninyo ako. Hindi dahil sa ako dahil sa naniniwala at nananampalataya kayo sa akin. Hinahanap niyo ako dahil kayo nabusog. Hinahanap ninyo ako dahil gusto nyo pa ng kabusugan uli. Anong ibig sabihin na re? Alam po ng Panginoong Jesus na kahit noon pa, may mga taong hahanapin siya dahil sa blessing. Okay lang naman din yun sa una, kaya mo hinahanap at gusto makilala si Lord kasi you want to be blessed. Yun naman din ang kalooban ng Diyos sa atin mabless tayo. Pero ang prayer ko, na wag ka namang mananatiling ganun. Na wag naman tayong mananatili na we're looking for Jesus, we want to know Jesus, kasi gusto lang nating mabless. Hello? Tumahimik na naman ang mga nag-a-anniversary. Diba? Ang prayer ko, na habang tayo nagsa-celebrate ng God's goodness, as we celebrate our 23rd anniversary, ay tumatawid tayo sa taon at tumatawid din naman tayo into another level. Now, you are attending the church that we are seeking the Lord not just to be blessed, but to know Him more, to be with Him, to do what God wants us to do. Hello? Gagraduate na tayo down. Ikaw, ano yung pinunta mo? Ako, kaya ako nag-church kasi alanganin ng grades ko. Gusto kong i-bless ni Lord yung grades ko. Okay, God will do it as you do your part. Sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa iyo ang anong himala? Gawa. Kaya wag mo naman bulihin pag nakita mo yung tropa mo nag-aaral na, himala, ay huwag kayo. Yun ay gawa, ang himala ay sa Diyos. Nag-aaral na nga di ba? Oh. Okay. Ang prayer ko rin, wag na tayong darating doon sa puntong pag na-meet natin si Jesus, Lord, finally, I meet you. Alam ko, hindi ako na may hinahanap mo lang dahil sa blessing. Sakit. Rito yung may mga loved ones or parents abroad. Diba? Diba, sakit naman kapag i-chat-chat mo lang at maaalala mo pag may kailangan. Mami, kailangan na pong magbayad ng tuition. Sabi naman ng iyong ina, ay kumustahin mo naman ako. Kumusta po kayo? Kailangan na po ng tuition. Daddy, sira na ang phone ko. Ay kumustahin mo naman ako. Kumusta po ang phone ko? Yung naaalaala mo na lang, pag may kailangan, ay uuwi at December. Di ngayon, di mo malaman kung paano ka haharap dahil kihiyang-hiya. Alam niyo, ang kagaya niyan yung pagharap ng mga Kristiyano kay Kristo sa huling panahon. Mga Kristiyanong lumapit na lang ng lumapit kay Kristo pag may kailangan. Hindi na nga Panginoon ng tawag, Panginoon, 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 Panginoon. Oh, I pray, mag-graduate tayo dito, church. That we are looking for Jesus. We are seeking Jesus not just for the benefits. Hello? The Lord is longing for your love. The Lord is longing. Ang gusto niya ay relasyon. At pag sinabing relasyon, give and take yan. Saka nakatala ng relasyon na lagi na lang ikaw ang maglilibre. Ay, syempre ako nakakaluwag Oo nga, pero kahit na, minsan na may paramdam mo rin na. Give and take yan. Hello? Oh. Kung meron man pong nakatulad na pangyayari, hindi sinasadya hindi pawang nagkataon lamang.
Pero gumising ka. Ang relasyon ay give and take. Hindi ho, pastor. Ang pag-ibig ko ho sa aking partner ay agape love. Ano ka, Diyos? Love na hindi humihingi ng anumang kapalit. Asahan mong di ako magdaramdam. Ano sunod? Kahit ako ay nasasaktan. Hindi alam ng mga bata. Hindi ko na itutuloy, sayang oras. Yung mga mommies, alam niyo yung kanta? Yung mga daddy, di ba? Napapaghalata edad ko eh. Tuloy! Verse 33. Ayan. Sa mga hindi po nakakapagbasa ng Bible sa kanila, ito na ang pagkakataon nyo. Sapagkat ang tinapay ng Diyos ay siya na bumaba mula sa langit at nagbibigay ng buhay sa sanlibutan. Tingnan nyo makapag-usap si Jesus. Ang gusto ng mga tao ay tinapay, o di usapang tinapay tayo para tayo diretso ang pulong. Verse 34, sinabi nila sa kanya, Ginoo, bigyan po ninyo kami lagi ng tinapay na iyon. Nagkahalihan na, tinapay nga ang gusto. So sabihin po naman, Jesus, hinahanap po namin kayo. Alam naman ni Jesus, tinapay ang gusto nyo. Ako may tinapay pa din galing sa langit. Ay, bigyan nyo po kami lagi niyan. O, kita nyo, mga mukhang tinapay. Pastor Ralph's version. Di ba? Hindi naman, Pastor, grabe ka naman, masyado ka naman judgmental, hindi po naman ganun lang ang habol ko kay Jesus, masyado naman kayo, nanguhusga kayo, kita nyo po ba ang puso ko? Hindi nyo po kita ang puso ko. Mukha lang po kung blessing ang gusto, pero hindi nyo kita ang puso ko. Okay. Hindi ko kita ang puso nyo. Pero kita ko ang gawa nyo. And your actions speak louder. Everybody say louder. Louder. Verse 35. Sinabi ni Jesus sa kanila, ako ang tinapay ng buhay. Ang ganda nito. Basahin natin. Pakinggan nyo. Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw. Sino po rito na noong tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, hindi ka na nagutom? Kasi kung meron, huwag kayong kakain mamaya. Ang ating menu, pork menudo. Pork Shanghai. Mayaman ng church, kaya laging puro pork. Target unlock. Sauté mixed veggie in butter. Pinaarte lang yung, ginisang gulay lang yung. Steamed siomai with sweet and salty sauce with apanas. Joke lang, alam niyo yung apanas? Joke lang, joke. Yan po yung langgam na maliliit na laging nasa asukal at Milo at kape. Yun, sila yun. At least apanas, hindi kuyitib. You know what is kuyitib? Kuyitib is a native endemic in the di ba? Ang kuyitib ho yung nasa bayabas. Yung pag nakagat ninyo, maanghang ang bayabas, kuyitib yung nakagat nyo. Mali ata ako. Hindi, yun na nga yun. Saka yung napasok sa short, yun na yun. Okay, tuloy. At kung ano-anong napapag-usapan natin. Napapunta sa langgam. Yan. Sino naman po? Walang nagutom, walang hindi nagutom nung tinanggap si Jesus. Sino naman po yun nung tinanggap niya si Jesus sa buhay niya, hindi na kailanman nauhaw? Wala rin. Diba? Ano yung sinasabing ito ni Jesus? Katotohanan sinasabi ko sa inyo, hinanap ninyo, hindi pa pala ito. Nasaan na yun? Verse 35. 35 na pala. Ba't narin Yan. Sinabi ni Jesus sa kanila, ako ang tinapay ng buhay, ang lumalapit sa akin na hindi na magugutom at sumasampalataya sa akin na hindi na mauuhaw. Ba't gayon? Hindi ba ibig sabihin kaya ay hindi pa tayo sumasampalataya kay Lord ng tunay? Kaya nagugutom pa tayo at nauuhaw? Nalilito na kayo, no? Hirat. Hindi. Ito lamang ang ibig sabihin ni Jesus.
Kung babalikan nyo naman yung sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 6. Yan. Kunyari, alam nyo to. Kunyari. Sabi niya, huwag kayong mag-alala sa inyong kakainin, sa inyong inumin. Di ba? Sapagkat ang katawan ay higit kaysa sa pagkain. At ang buhay ay higit kaysa sa damit. Ano ibig sabihin nito? Hindi naman literal na hindi na magugutom at hindi na mauuhaw ang mananampalataya kay Kristo. Ang ibig sabihin lang ni Jesus dito, hindi na mag-aalala sa mga alalahanin ng mundo. At sino ba ang mga naghahanap nito? Diba? In Matthew chapter 6, ano sabi ni Jesus? Huwag nyo nang alalahanin inyong kakainin, huwag nyo nang alalahanin ang inyong isusuot. Sapagkat ang mga hintil o ang mga walang relationship kay Lord, sila ang mga naghahanap niyan. Tapos pagpapatuloy natin, ano sabi ni Jesus? Kaya nga, unahin ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran at lahat ng inyong mga inaalalang yan ay idaragdag niya sa inyo. Diba? Yun eh. Kung nakuha mo, palakpakan mo si Jesus. Kung nakuha mo, ha? Tuloy. Verse 36. Sinabi ko sa inyo na nakita ninyo ako, subalit hindi kayo naniwala. Napaka-bless ng mga taong yun that time na nakita nila si Jesus. Diba? Kaya lang, wala eh. Hindi nga nila naman masyado naintindihan. Verse 37. Ang lahat ng ibinibigay ng Ama sa akin ay lalapit sa akin at ang lumalapit sa akin ay hinding-hindi ko itataboy. Everybody say, ulitin natin yung sinabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hinding-hindi ko itataboy. Alam nyo, grabe ang dating sa akin nung nabasa ko to. Ano sabi ni Jesus? Lahat ng lalapit, lahat at ang lumalapit sa akin ay hinding-hindi ko itataboy. Grabe yun. So kahit ano palang kalagayan mo ngayon, kahit ano pang pinagdaraanan mo ngayon, kahit ano pang sitwasyon mo ngayon, kahit ano pang setup nyo ngayon, lumapit ka daw kay Jesus at hinding-hindi kanya itataboy. Sino rito yung lalo kang nai-inlove kay Lord dahil naririnig mo ito ngayon? Grabe naman. Ano? Yung medyo nahihiya ka pang mag-church kasi alam mo, guilty ka sa kung ano man. Pero ito po ang word ni Jesus sa iyo ngayon. Ito ang word ni Lord sa iyo ngayon, sa atin. Lumapit, at ang lumalapit sa akin ay hinding-hindi ko itataboy. Grabe. Nahihiya nga po akong pumunta ngayon, tapos anniversary pa po, kasi ngayon na lang po uli ako makakapag-church. Ano sabi ni Lord? Hinding-hindi ko kayo itataboy. Lahat ng lumalapit sa akin, hinding-hindi ko itataboy. Grabe si Lord. Sige, layo pa, ipagpalit pa, ikita mo kung gaano kakamahal ng Diyos. Lahat ng lumalapit sa akin, hindi ko itataboy. Wow. Si Lord yun, si Pastor iba. Ba't nga ngayon ka umatay? Hindi. Iba. Huwag nyo na akong pansinin. Si Lord na lang. John 6:38. Bumaba ako mula sa langit, hindi upang gawin ang nais ko, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. Verse 39. Ito ang kalooban na nagsugo sa akin, na hindi ko maiwala ang isa man sa mga ibinigay niya sa akin, kundi ito'y buhayin muli sa huling araw. Verse 40. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat tumitingin sa anak at sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Ano pa pag ang hinahanap mo sa buhay? Ang sunod kong tanong ay, yung kang hinahanap mo sa buhay, sa huling panahon o sa huling araw, ay kaya kang buhayin muli? Tahimik kayo ngayon, huwag kayong kakain ng minudo, ha? You see? Gusto ni Lord na may ma-realize tayo ngayong umaga, church. Hindi lamang yung mga narito sa church, kundi ikaw na nagjo-join ngayon through FB Live. Ano yung hinahanap mo sa buhay mo na sa kahuli-hulihang panahon mananatili sa iyo? At ang sunod ay, ano yung hinahanap mo na sa kahuli-hulihang panahon ay kaya kang buhayin uli? Kasi kung hindi kaya niyang hinahanap mo sa buhay ang kayang gawin ni Kristo sa buhay mo, aba,
Mali ang hinahanap mo. Maging matalino ka. Maging matalino ka. Aanhin mo kung magkaroon ka man ng akala ng bisita mo ba, songbook, nasa ng iyong, may songbook nasa ng iyong videoke. Brad, tingnan mo, hindi songbook yan. Mga titulo yan ng lupa ko. Aba alphabetical Sa kahuli-hulihang panahon. O kahit hindi kahuli-hulihang panahon, pag namatay ka, di kayo iwan mo rin lang yung pagbabagan din lang mga kapag-anak mo. Maging matalino. Don't get me wrong, hindi ko sinasabing wag ka na maghangad ng kaginhawahan ng buhay, yun ikalooban ng Diyos sa atin. Kaya nga sabi ni Lord, ako'y naparito upang bigyan ka ng buhay at buhay na masagana. So kung ikaw ay sumasagana, ikaw ay naghahanap buhay, ikaw ay nagtatrabaho, nagninegosyo, at ikaw ay sumasagana, that's good. Pero maging matalino, hindi lang yan ang kailangan. Merong pinakakailangan at yun ang hanapin mo, and that is Jesus. Palakpakan mo si Lord. At ano ang pangako ni Jesus sa mga humahanap sa Kanya? Jeremiah 29:13. The Message version. Again, in Jeremiah 29:13, basahin ninyo. Ito ang promise ni Lord sa mga humahanap sa Kanya. Go. When you get serious about finding me and want it more than anything else, I'll make sure you won't be disappointed. Wow. Yan ang word ni Lord sa atin. Yan ang pangako ng Diyos sa sino mang humahanap sa Kanya. Yes, matalino po ang naghahanap kay Jesus. Amen. Palakpakan natin si Lord. Ayos na. Yung 2 at 3, next Sunday na. Ay, okay lang sa inyo? Okay na. Sige, palakpakan natin si Jesus. So this morning, we will worship the Lord. May I invite the worship team, please? Anong hinahanap mo sa buhay mo bago mo narinig ang message na ito? Maybe somebody here is looking for peace. Kapayapaan. Habang panahon na po, Pastor, pagod na ang isip ko, pagod na ang loob ko. Mahabang panahon na po. Gusto ko naman ng kapahingahan. Gusto ko ng kapayapaan. Or maybe, there is someone here na ang hinahanap mo naman sa buhay mo before mo marinig ang message na ito ay acceptance. Alam niyo po, Pastor, sa totoo lang, kaya po ako nagka-attend sa church kasi dito ko po nararamdaman yung pagtanggap. Kasi sa amin ho, hindi ko maramdaman. Matagal na po ako naghahanap nito. O maaari naman dito, merong ang hinahanap mo talaga ay breakthrough. Ano ba yung breakthrough? Yung makalampas ka na sa kung ano man yung pinagdaraanan ng sitwasyon mo ngayon, matapos na. Gusto ko na matapos na. Gusto ko nang maayos. Gusto ko nang kaayusan. Ano ba ang hinahanap mo? Kanya-kanya tayo nang hinahanap sa buhay. Pero alam nyo, ngayong umaga, gusto kong malaman ninyo, church, na alumang hinahanap mo sa buhay mo, ay matatagpuan mo kay Kristo. Anumang hinahanap natin sa buhay natin, ay matatagpuan natin kay Jesus. What Jesus said? Ano sabi ng Diyos? Lahat ng magseseryosong hanapin ako, at hanapin ako ng higit pa sa ibang bagay, ay sisiguraduhin kong hindi madi-disappoint. Amen? May I invite everyone to stand up, please? Starting this morning, I pray na kung may hahanapin tayo sa buhay, pinakahanapin natin ay si Lord. At kay Kristo mo matatagpuan ang hinahanap mo. Yung iba ang hinahanap ay tunay na love. Na nung una akala niya romantic love ang hanap niya, pero nung natagpuan niya na yung romantic love, hindi pa rin pala yun. Parang kulang pa rin. Ba't ganun? Ba't kulang pa rin? May boyfriend na ako, may girlfriend na ako, may asawa na ako, may pamilya na ako, ba't parang kulang pa rin? Kasi ang hinahanap mong love ay hindi yung love na kayang i-offer o ino-offer ng mundong ito.
Maaaring ang love na hinahanap ng puso at hinahangad mo ngayon ay yung love na galing kay Lord. Yung love na pupuno dyan sa empty, dyan sa vacuum, dyan sa hukag, dyan sa butas, dyan sa kulang sa puso mo. The Lord is inviting you today. Seek me, and you will find me. Hanapin mo ako at ako'y matatagpuan mo at hindi ka madidisappoint. Pastor, hindi nga po yan ang hanap ko. Ang hanap ko po'y kagalingan. Ang hanap ko po ay yung makaahon sa hirap. Ang hinahanap ko po ay yung kung ano yung makakapagpaligaya sa akin. Ang hinahanap ko po ay kung ano yung makakapag-ayos ng buhay ko. Nung sinabi ng Panginoon kay Moses, Moses, harapin mo ang Pero. Sabihin mo, ikaw ay inuutusan ko. At sabihin mo na ikaw ay mangunguna upang ilabas ang buong Israel from Egypt kasi nahihirapan na ang Israel sa mga Egyptians. Sabi ni Moses, Lord, ano pong sasabihin kong pangalan nyo na nagsugo sa akin? Ano ang sabi ni Lord? Sabihin mo ang nagsusugo sa iyo, si ako nga. Si ako. I am who I am. Yahweh. That's the meaning of Yahweh. Ako'y si ako nga. At simula noon, tinawag ang Diyos na ako'y si ako nga. Yahweh. At kung magpa-fast forward po tayo sa Bible, makikita ninyo ang dami mga pangyayari. Natuwi nang merong pangyayari at may pangangailangan yung tao, nire-reveal ni Lord ang kanyang sarili. There is an instance na may nangailangan ng kagalingan. Humihingi o mahanap ng kagalingan yung tao sa Bible at ano ang nangyari? The Lord proclaimed and declared Himself that I am the God who heals. The Jehovah Rapha. Nangangailangan ng ipang-aalay si Abraham sa Diyos. Dahil sinabi ng Diyos, huwag mo nang iaalay ang anak mo si Isaac. And then the Lord provided a lamb. Santupang lalaki. Para yon ang ipang-o-offering. And then the Lord once again revealed Himself as Jehovah Jireh, the God who provides. Church, napakadaming pangyayari sa Bible. At ako'y naniniwala na hanggang ngayon, the Lord keeps on revealing Himself to you. Depende sa kung ano ang hinahanap mo. So for those who are looking for something in your life, seek God. This morning, seek God. And let God reveal Himself to you this morning. I'm encouraging you to close your eyes. Bow down your head. And begin to seek the Lord. Begin to seek the Lord. Huwag mong tingnan yung katabi mo. Hindi niyan kayang ibigay ang hinahanap mo. Ni huwag mo akong tingnan kasi hindi ko rin kayang ibigay ang hinahanap mo. I know and I believe that as you close your eyes, God will reveal Himself to you. Oh Lord, I pray, reveal yourself to your people. Katagpuin niyo po ang pangangailangan ng bawat isa. Katagpuin niyo po at ipagkaloob niyo po ang hinahanap sa buhay ng bawat isa. Na habang hinahanap nila ay kayo, makikita naman nila na ang kailangan nila ay nasa sa inyo. Hanggang dumating na yung pagkakataon na hindi na yung kailangan nila ang hinahanap nila, hindi na yung kailangan nila ang hinahangad nila, kundi ikaw na. Kundi ikaw na. Oh Lord, I pray, reveal yourself to your people. Reveal yourself to your people. Ang matatalinong tao, ang hinahanap ay si Kristo.
Be wise. Seek the Lord. Seek Jesus. Seek Jesus. Lord, we want you. We want you. We want you. We need you. Lord, we need you. Lord, we need you. Jesus, we need you. Jesus, I want you. Jesus, I want you. Come on, sabihin mo kay Lord ngayon na siya ang hinahanap mo, na siya ang kailangan mo, na siya ang gusto mo. Come on. Lord, I want you. Lord, I need you. Lord, I want you. Lord, I need you. Church, let's worship the Lord. I wanna sit under your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe, feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I'm melting your feet. Overwhelming. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe, feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I'm melting your feet. Let's sing with all our heart. The more I seek you, the more I seek you, the more I found you, the more I found you, the more I love you, the more I love you.
from the cup in your hand. Lay back against you and breathe. Feel your heart beat. This love is so deep. It's more than I can stand. I melt in your peace. It's over. Come on, let the people of God sing. I wanna stand at your feet, drink from the cup in This is our your prayer, hand. Lord. Lay back against you and breathe. Feel your heart beat. This love is so deep. It's more than I can stand. I melt in your peace. It's overwhelming. Oh, we want to know you, Lord. We want more of you, Jesus. We want you, Lord. We want you, Lord. We want you, Lord. Oh, we want you, Lord. We want you, Lord. Jesus. Come on. Lift the name of the Lord. Lift the name of the Lord. Jesus. Oh, we want to know you more. We want to feel you more. We want to know you, Lord. We want to more of you, Jesus. More of you, We want more of you, Lord. Jesus. We want more of you, Lord. Jesus. Jesus. Oh, come, Lord. Jesus, you are welcome here. Come fill this place and feel the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome
your presence, Lord. Oh, we long for you, Jesus. We long for you, Jesus. Lord, thank you so much for this wonderful day. Once again, we want you to know that we are not just celebrating the 23rd anniversary of this church, but we are celebrating your goodness to your church. We are celebrating your faithfulness to your church. We are celebrating you being the Lord, God, and Savior, protector, provider of your church. Lord, we celebrate you. At ang hinahanap po namin sa buhay namin ay ikaw. At salamat, Lord, dahil napakabuti mong Diyos na hinayaan mong ika'y matagpuan namin, na hinayaan mong ika'y makilala namin. At ito po ang isa sa pinaka-sineselebrate namin ngayon, na kami na naririto sa JA1 San Jose ay biniyayaan mong makakilala sa iyo. We are celebrating your goodness, Lord. We are celebrating your love. We are celebrating your lordship over your church. Salamat, Lord, dahil hindi mo hinayaang kami ay maalipin ng mga Diyos ng mundong ito, kundi kami iniahon mo sa sitwasyon kung saan kami naroon noon at dinala mo kami sa piling mo. Inilapit, minahal, tinuring na anak. Salamat, Lord. This is what we're celebrating today. This is what we're celebrating today. And Lord, we pray na patuloy niyo pong ipaalala sa amin na kung meron kaming pinakahahanapin sa buhay ay ikaw yun. Sapagkat lahat ng aming hinahanap at hinahangad sa buhay na ito'y sa iyo matatagpuan. Thank you, Lord, for reminding us na habang inuuna namin ang iyong kaharian at ang iyong katwiran, ang lahat naman ng mga hinahanap namin sa buhay ay idaragdag mo sa amin. Salamat po, Ama. Lord, we pray, patuloy po naming makuha, makatch yung vision na ibinaba mo for your church. The JA1 San Jose is a church na nag-go win souls and making disciples. O Lord, we pray, makatch po namin ito. And as the 2022 ends, and as we enter year 2023, Lord, fulfill your vision for your church. Lord, I pray na as we do the Great Commission, hayaan nyo naman pong maranasan namin ang pagsama mo. Ang pagsama mo. O Lord, I pray that as we catch the vision for your church, we will also catch your blessings. We will also catch your promotion. We will also catch your increase. We will also catch blessings from you. Lord, we pray that as we catch your vision for your church, kasabay naman din po noon ang pag-angat ng iyong mga anak. Kasabay din naman po noon pagpapalain mong lubos sa iyong mga anak. Salamat, Lord, dahil alam mo na gusto namin gawin ang pinagagawa mo. Kaya i-equip mo kami. You will enable us. You will bless us ng higit sa pinararanas mo noon so that we can do what you want us to do. Thank you, Lord. Kasi naniniwala po kami na hindi lamang po vision ang ipakakatch nyo sa JA1 San Jose, pati lahat ng benepisyo, lahat ng kapangyarihan, lahat ng pagpapalat biyayang kasama habang ginagawa namin ng ipinagagawa mo. I pray and declare in the name of Jesus na ang JA1 San Jose family will never be the same. We will soar high like an eagle. And as we catch the vision na binigay ng Diyos sa atin, we will also catch the blessings from the Lord. Receive it in Jesus' name.
Thank you so much, Father. And Lord, yung mga susunod pa po namin gagawin, as we celebrate your goodness to your church, at as we celebrate the Christmas party, pagpalain niyo po, Lord. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga gagawin pa at wala po kayong marinig o makita na gagawin namin, pag-uusapan namin na hindi makakapagparangal sa iyo. We pray, Lord, na sa bawat gagawin namin, sa bawat pag-uusapan namin, sa bawat maririnig at makikita mo sa umagang ito, sa araw na ito, sa buhay namin, maparangalan ka. Salamat po, Ama. To you alone, all the glory and honor. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Everybody shout and say, Amen. God bless you. Praise God. Bago ka maupo, total anniversary naman. Bago ka maupo, kumamay ka sa 7 tao at sabihin mo, catch the vision, catch the God's provision. Go! Catch the vision and catch God's provision. God bless you.